Oscar De La Hoya hindi napapayag na mangyari pa ang rematch ni Ryan at Rolly Romero. Ito ang paliwanag ni De La Hoya mga tol. Hindi ko gusto ang idea ng rematch ni Ryan at Romero dahil walang kwenta yung unang laban nila. Maraming laban pa ang mas maganda para kay Ryan Garcia, gaya ni Teofimo Lopez at iba pang mga champion. Ayan mga tol, pangit daw kasi ang naging laban ni Ryan kay Rolly kaya wala nang interes ang fans sa kanilang rematch. Pwedeng ganun ulit ang mangyari, konting suntukan at mas maraming pahinga. Nabanggit ni Ryan Garcia na isang laban na lang ang nasa kontrata under ng Golden Boy Promotion. Tatapusin na lang daw ni Ryan at pwede na itong umalis kay De La Hoya. Kaya plano ngayon ni Oscar, ipalaban si Ryan Garcia sa mas malaking pangalan para mapakinabangan pa rin si Ryan. Pwedeng sulitin ni De La Hoya ang huling laban ni Ryan Garcia, kaya ipalaban na ito sa mas kilala ang pangalan. Hawak ni Lopez ngayon ang WBO at The Ring Super Lightweight Belt. Pwedeng babain ni Ryan si Teofimo Lopez sa 140 pounds para nakataya pa rin ang titulo. Kung may kasa ito ni De La Hoya mga tol, sigurado open si Romero sa November or December. Dito na pwedeng pumasok ang negosasyon kay pambansang kamauman ni Pacquiao. Interesado ang kampo ni Romero laban kay Pacman kaya hindi ito mahirap ikasa. Kaya pinakamalapit talaga si Romero na next fight ni Pacman dahil may hawak itong WBA belt. Samantala binunyag na rin ni Pacman na handa ito bumaba sa 145 catchweight laban kay Tank Davis. Hindi na raw kailangan bumaba ni Pacman sa 140 pounds. Kung kakayanin ni Davis siyang umakyat sa 145 at pwedeng ikasa ang laban. Sa kanyang sitwasyon mga tol, medyo mahirap ito ikasa. Kilala naman si Tank Davis na ma-demand. Kailangan papabor lahat kay Davis ang sitwasyon bago ito pumalag. Kaya si Romero talaga ang pinakamadaling ikasa kung target pa rin ni Pacman mag-champion sa edad na 46. Kaya abangan natin yan mga tol. Sa iba pang balita, American nagbigay ng prediction sa laban ni Crawford at Canelo. Ito ang buong payag na American sa interview ng The Ring. May dahilan kung bakit may mga weight classes ang boxing. Malaki ang respeto ko kay Crawford dahil pinakita niyang may tapang siya para harapin ang isang halimaw tulad ni Canelo. Sigurado may nakikita si Crawford kay Canelo na hindi natin nakikita. Baka tingin niya ay lampas na si Canelo sa kanyang prime. Kaya tingin ni Crawford kaya na niya itong talunin. Suportado ko ang kaibigan ko na si Terence Crawford. Mabuting kaibigan ko siya at naniniwala kong kaya niya. Napakatalino niya sa boxing. Perpekto ang boxing IQ niya at kaya niyang basahin ang galaw ng kalaban. Malakas din ang suntok ni Crawford. Maraming tao ang hindi binibigyan ng sapat na credit ang lakas ng suntok niya. Pero naka-sparring ko na yan si Crawford at nakalaban ko na rin sa ring. Malakas din talaga ang mga suntok niya. Siyempre, mas malakas pa rin si Canelo pagdating sa power. Pero naniniwala ako na sapat na rin ang lakas ni Crawford para masaktan niya si Canelo. Mapapatras na rin si Canelo sa lakas ni Crawford at mararamdaman ni Canelo na may mabigat siyang kaharap sa ring. Ayan mga tol, buo ang tiwala ni American na may sapat na lakas at talino si Crawford upang talunin na ang undisputed king na si Canelo. Kaya abangan natin yan sa September 13. Sa iba pang balita, kapatid ni Muhammad Ali pumanaw na rin sa edad na 82. Si Rahman Ali ay kapatid ni Muhammad Ali. Isa ring professional na boksingero. Ito ang madalas na kasama ni Muhammad Ali sa kanyang mga laban. May kartada ito na 14 wins, 7 KOs, may 3 talo. Okay mga tol, hanggang sa muling updates.